Last month, sinimulan ko ng gawa ng paraan yung iba nating mga cactus kasi pansin ko guys, yung mga variegated gymno natin ay hindi masyadong lumaki. So, yung iba naman ay successful yung pag-aalaga natin. So, yung iba ay hindi po talaga lumaki kahit 1 year na ata sila dito sa natin sa garden. So ang ginawa, tinry nating i-graft yung ibang cactus. So yan, nag-experiment ako. First time nating ginawa to sa mga variegated LB natin. So heto guys, at mag-update ako ng mga nagawa nating graft dito sa ating munting garden. So, heto, at sa kasamaang palad, hindi po nag-success yung ating ginawang graft. So, heto, yung una, ayan, pinastable ko muna yung plant, yung ating RS. So, ayan, meron na siyang papatubong pops. Ayan. So, heto yung hindi nag-success. Ayan, hinayaan ko muna yung ating roots na mag-produce ng maraming roots. And then, heto guys. Heto, successful siya. Kaya lang dehydrated. So, siguro kulang lang to ng water. Kasi nung nag-graft natin to, hindi pa to wala pa siyang masyadong roots. So, siguro hindi pa siya nakasipsip ng maraming water. So, ito, at meron tayong na-propagate ng putos. And then, tinatry kong ayusin itong mga nagawa nating grafted na variegated gymno. And then, heto, at naman po tayo ng 2 LB. Ayan, yung isa ay successful naman po guys. So, tingnan natin sa mga susunod pa na weeks. So, heto hindi. Ayan, natubuan siya ng pop. So, heto yung hindi rin naging successful na naman siya, 1 week. Okay naman po yung variegated gymno natin, kaya lang na siya na fungus. So yung ating mga bagong cactus guys ay yan, kulang na sila ng water. Medyo malambot na yung cactus. So dito sa baba hindi ko pa naayos. So ito yung isa. Ayan, marami na siyang lumabas na pops dyan. So siguro yung mga rootstock natin ay meron ng roots kasi meron ng lumalabas na mga pops. So, try ko siyang hilain. Ayan. So, ganito yung ginagawa ko guys. Pag medyo matigas na, so meron na po yung roots. So, marami ng roots yung ating rootstock. So, siguro hihintayin ko lang ng ilang araw. Saka natin tugtungan ulit ng variegated gymno. So, heto guys, yung isa kong surprise. Ayan, napakalaki pong grafted crested euphorbia. So, yan, before nakakuha tayo dun sa front yard. So, heto yung pangalawa guys. Sobrang laki na niya. Heto yung nabangga dun sa PVC. So, nilista natin siya. So, heto na siya ngayon after ng 1 month ata. So, sobrang laki niya. Mas malaki pa to sa una nating nakuha. So, ayan, at grabe yung bilis ng paglaki ng natin crested. Heto yung maganda sa mga natin guys, grafted cactus, kasi sobrang bilis nilang lumaki. Ito yung pinakauna nating nakuha. So, yan. 1 month na ata to. Sapat. So, na-check ko siya kanina ay matibay na yung plant natin. Meron na siyang roots. So, heto na yung pangalawa nating nakuha doon sa front yard. Ayan, sobrang laki nito guys. Sobrang nahirapan ako nung
i-cut natin yung ano niya, rootstock. Ginamitan ko siya ng malaking ano yun, yung sondang sa amin malaking ano siya, malaki siya na sondang na ginamit ko dito kasi sobrang ano na, matigas na yung rootstock. So and then yung crested euphorbia natin guys ay sobrang laki na. Mga ano na to siya, siguro aabot na to ng 6 to 7 kilos. Ganun po kabigat yung ating crested euphorbia. So dito ko siya nakuha guys, ayan. So nakikita natin ano na dry na yung pinagkuhanan natin. Medyo maaliwalas na dito kasi nakuha na natin yung malaki nating crested euphorbia. So dito na side ay meron pa tayong kukunin, and then heto yung heto na puno. Ayan, heto na puno yung pinakauna nating nakuhaan ng crested euphorbia. So yan, madali lang naman siyang naputol. And then nung naputol natin siya after 1 month guys, hetong albo natin ay ganito po ang nangyari. Nagkaroon po siya ng maraming sanga dito sa taas. Ayan, sobrang ganda nito kasi ayan, sobrang daming babies yung lumabas sa top. Napakaganda kasi sa top siya lumabas lahat. And then siguro pag malaki na to, maging mature na yung kanyang puno, ay ikakat ko to and then itanim natin sa magandang pot. So heto yung pangalawa na nakuhaan natin ng grafted crested euphorbia, and then heto yung una. So meron pa tayong kukunin dito guys na grafted crested kasi malaki na to. Ayan, napatungan na siya ng isa pang euphorbia. So heto yung atin nakukunin. Siguro pag hindi na maulan, putulin ko na to and then itanim. Hindi pa pala ako nakabili ng pot. So pag nakabili na ako ng pot, ilipat na natin siya sa pot and then ilagay natin siya dun sa loob. So ganyan na siya kalaki. And then yung iba dito, update, ayan, hindi successful kasi naabutan siya ng ulan nung na-graft natin. So ganito lang yung ginagawa ko. Pag hindi successful, tinutusok ko lang po dito sa ground yung mga crested euphorbia natin na hindi na dugtong. So yan, and then meron pa dito na side. So heto yung dapat kukunin kaagay. Yan, nahulog na. Ayan, so medyo mabigat na kasi yung puno. Ayan, so ilipat lang natin siya ng pwesto. So heto guys, yung dalawang nilipat ko dito ay medyo malaki na rin sila. Ayan, nagkadikit na yung dalawang grafted na euphorbia. So hindi ko muna sila tatanggalin dyan, and then lipat lang natin to ng pwesto kasi natumba na siya. So heto ay yan, okay pa naman sila dyan. And then heto, meron din tayo, lilinisan ko to guys, tatanggalan ko to ng mga sanga-sanga para lumaki yung ating crested. And then heto, meron pang isa. So pag medyo malaki na sila, ililipat na natin sila sa pot. So heto pa pala guys, ayan, heto muna yung uunahin natin kasi medyo malaki na siya. So hindi ko nakita, medyo malaki na pala to. Heto yung siguro next natin na kukunin kasi na siya, malaki na siya. So heto medyo okay pa naman. So meron talagang hindi naging successful na mga dinugtong natin. So ito full na.
Ayan, okay na. Hindi, heto hindi pa. So, tinanggal ko na yung hindi kumapit sa rootstock. So, heto yung tatanggalin natin next na makabili tayo ng pots. So, yan po ang update sa ating mga grafted, crested euphorbia dito sa ating front yard. And that's for today, guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.